Ano agad ang naisip mo kapag narinig mo ang dekuryenteng kotse? Para sa iba, Tesla agad ang naiisip, isang makinis na sedan o kakaibang Cybertruck na parang robotic na insekto. Baka ang una mong nakita noon na dekuryente o hybrid ay Toyota Prius, Nissan Leaf, Volkswagen, Skoda, Audi, Fiat o Arrivian. Tuloy-tuloy lang ito. Sila ay bahagi ng global na paglayo sa fossil fuels at madalas makita sa kalsada sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga proud na nakaparada sa magagandang parking spots na may charging station na handang gamitin. Pero kung ang mga Amerikanong at European na sasakyan ang pumapasok sa isip mo, malamang ay hindi mo napansin ang isa pang dimensyon ng industriya ng electric vehicle. Hindi man sila ang paborito mong electric vehicle maker, sila pa rin ang pinakamalaking dealership sa bayan mula sa industriya ng electric vehicle ng China. Isang dambuhalang leader sa disenyo at paggawa, mas marami itong napoproduce na electric vehicle kaysa sa pinagsamang produksyon ng ibang bansa sa mundo. Kinukuha nito ang merkado sa mga lugar na hindi pa handang makipagkumpetensya ang mga bansa sa kanluran. Napakahusay nila sa ginagawa nila kaya talagang nangingibabaw sila. Para sa mga kumpanyang gaya ng Ford, Toyota at Volkswagen na tila nawala na, ito ang nakakabaliw na industriya ng electric vehicles sa China. Isang napakalaking halimaw na baka hindi na mapigilan. Bagamat huli nang sumugal ang bansa sa electric na sasakyan, matagal nang bahagi ng ambisyon ng China ang electric vehicle. Noong dekada 60, sinimula ng mga ekonomista ni Mao ang pagtatayo ng industriya ng electric bisikleta. Sinubukang buhayin ang ideya noong 80s pero nabigo at naging matagumpay lang sa ika-21 siglo. Layunin nitong bawasan ang siksikan, polusyon at panganib. Dahil sa laganap na paggamit ng gasolinang motor sa China, mabilis na lumaganap ang dekuryenteng bisikleta na may mahigit 1 milyong e-bike na ibenta sa China noong 2005. Ayon sa kagawaran ng enerhiya ng United States, 1 milyon lang na e-bike ang nabili sa United States sa isang taon. Unang beses sa 22 taon, 17 taon matapos maranasan ng China ang 10 beses na mas marami ngayon. Noong panahong iyon, mabilis nagbago ang e-bike industry sa China na may daan-daang modelong mabibili. Walang charging station, kundi simpleng saksakan lang sa pader para mag-charge. Noong panahong iyon, kaya nang tapatan ng mga baterya ng scooter sa China ang gas-powered na scooter nang hindi lumalaki ang laki. At mas maganda pa, abot kaya ito hindi lang para sa mga mayayamang residente ng lungsod, kundi pati na rin sa mga mas mahihirap na urban na residente at mga nakatira sa mga baryo sa probinsya. Ang industriya ng electric vehicle sa China ay hindi lang tungkol sa mga e-bike. At ang pagtutok nila sa mga tunay na kumikitang electric cars sa buong mundo ay hindi masyadong bunga ng sinadyang reforma sa lipunan sa mga lungsod, kundi mas dahil sa pagsubok na makahabol. May sariling industriya ng sasakyan, ang China, noong early 2000s. Pero kahit na kaya nitong gumawa ng napakaraming sasakyan ng mabilis, hindi nito nakuha ang pagkakataon na maging kompetitibo sa pandaigdigang merkado ng sasakyan. Hindi pa kilala sa mundo ang mga sasakyan ng China para agad magbukas ng dealership katabi ng Nissan at Chevrolet. Hindi sapat ang kalidad ng mga ito para makipagsabayan sa BMW o Mercedes-Benz at hindi rin nila kayang tapatan ang presyo ng ibang internasyonal na gumagawa ng sasakyan. Hindi nakakalamang ang China sa traditional na internal combustion engine, ngunit sa dekuryenteng sasakyan, may bagong interesanteng oportunidad na lumilitaw. Ang huling simula ng China dito ay may mga benepisyo rin. Halimbawa, nakita na ng United States at Silangang Asya kung paano nagsikap ang Chrysler, Ford, Toyota at Nissan gumawa ng dekuryenteng sasakyan para sa mga mamimili. Naging masyadong politikal ang issue sa Estados Unidos kaya nawala ang interes sa hybrid at dekuryenteng sasakyan. Mura ang gasolina, maganda ang ekonomiya, at kahit ang top electric cars ay wala pang 100 milya ang saklaw. Bagamat may interes pa rin sa mga dekuryenteng sasakyan sa Europa, Japan, at iba pang mahahalagang merkado ng sasakyan, ang hinahanap ng mga mamimili doon ay mga sasakyang mababa ang saklaw at mabagal ang takbo na pwedeng gamitin sa pag-ikot-ikot lang sa inyong lugar o papunta sa pinakamalapit na syudad. Pero siguradong ayaw mong gamitin ito para sa isang biyahe na tatawid ng buong bansa. Mas promising ang mga hybrid na sasakyan tulad ng Toyota Prius at Honda Insight. Kahit gumagamit pa rin ng internal combustion engine, mas kaakit-akit, mas pinagkakatiwalaan
at mas ligtas silang piliin ng mga mamimili at tagagawa ng sasakyan. Nag-alinlangan sila kung handa na ang mundo sa paglipat sa dekuryenteng sasakyan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang China. Kung kayang tanggapin ng China ang pagkatalo sa internal combustion at hybrid na mga sasakyan na siyang pinagtutuunan ng pansin ng mundo, maaari itong lumipat sa isang aspeto na hindi napapansin noon. Mga purong dekuryenteng sasakyan na dati pinakahihintay. Mas madali para sa China na lumipat sa dekuryenteng sasakyan kaysa Estados Unidos dahil kaya nitong impluwensyahan at kontrolin ang demand ng merkado sa sarili nitong bansa. Kung mamumuhunan agad ang China sa pananaliksik at R&D habang lumalago ang ekonomiya, makakagawa ito ng mas magaganda at sopistikadong sasakyan kaysa sa Estados Unidos, Japan o Europa at hindi lang dekuryenteng sasakyan. Sa ganitong paraan, mababawasan ng China ang pagdepende sa pandaigdigang langis at ang problema sa polusyon sa hangin. Noong maaga pa lang noong taong 2001, nagsisimula ng maglaan ng pondo ang China para sa mga kinakailangang teknolohiya upang makapagsimula ng malawakang paggawa ng mga dekuryenteng sasakyan. Inilalatag ang pundasyon para sa posibleng pagsabog ng industriya ng pagmamanupaktura kapag dumating na ang mahahalagang teknolohikal na pag-unlad. Hindi naging mabilis o madali ang proseso para sa China, ngunit sa pagitan ng sunod-sunod na mga swerte. Dahil sa mga likas na kalamangan, mabilis umusad ang proseso sa pananaliksik at pagmamanupaktura. Noong 2007, isang auto engineer na may 10 taong karanasan sa Audi at karagdagang kredibilidad mula sa personal na pagsubok ng unang electric vehicle ng Tesla, ang Roadster ng 2008, naging ministro ng agham at teknolohiya sa China. Siya ang nagdesisyon gawing pangunahing prioridad ng China ang pananaliksik at produksyon ng electric vehicle. Nagbigay ang China ng malaking subsidya sa mga kumpanyang electric vehicle para matulungan silang makaraos sa hirap ng pag-unlad, mababang benta at mahikayat ang mamimili. Bago pa man maging handa ang mga mamimiling Chino na direktang bumili ng mga dekuryenteng sasakyan, naglabas ang China ng mga kontrata sa kanilang mga gumagawa ng sasakyan upang gumawa ng mga electric vehicle para gamitin sa pampublikong transportasyon. Sa malalaking lungsod, inalis na ang mga exemption na sagabal sa pagkuha ng plaka para sa bibili ng electric vehicle. Bawat lungsod ay gumawa ng sariling pilot programs para palaganapin ang teknolohiya sa paraang akala nilang pinakamainam para sa kanilang lugar. Lahat ng tagagawa ng sasakyan, kabilang ang mga lokal na Chino, ay pwedeng makinabang sa parehong subsidy programs at assistance packages. Si Tesla, lalo na, ay niligawan ng agresibo at naging epektibo ang paraang iyon. Binuksan ni Tesla ang kanyang unang gigafactory sa Shanghai noong 2019 matapos itong maitayo sa loob lang ng wala pang 1 taon. At ngayon, halos kalahati ng lahat ng sasakyan ni Tesla ay ginagawa na doon. Habang nangyayari ito, napilitan ang industriya ng China na itaas ang sarili nito sa pamantayan ni Tesla at lampasan pa ito. Ngayon, napipilitan na si Tesla na makahabol sa mga gumagawa ng electric vehicle ng China, hindi baliktad. At sa bahagi ng teknolohiya, mabilis na pag-unlad ang naging kaakibat ng ebolusyon ng industriya. Nanguna ang China sa paggawa ng mas ligtas at murang lithium iron phosphate na baterya. Noon, may mga kakulangan ito kumpara sa lithium nickel manganese cobalt na baterya na ginagamit ng karamihan sa pag-develop ng electric vehicle. Nalampasan na ng mga kumpanyang Chino sa paggawa ng baterya ang teknolohikal na hadlang. Kontrolado rin ng China ang karamihan sa mga refinery ng baterya components gaya ng cobalt, graphite at iba pang compound. Todo ang China sa pag-automat ng production at pagdidigitalisa ng disenyo at proseso ng paggawa. At pagdating sa mga high-tech na tampok at kakaibang teknolohiya, nangunguna rin ang China. Pinapalakas nila ang mga autonomous driving features, komplikadong voice control at iba pang mga elemento na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga gumagamit. Kayang tapatan ng China ang pinakamahusay na sasakyan ng mga kanluraning tagagawa, hindi lang ang mga dekuryente. Kahit kahanga-hanga ang industriya ng dekuryenteng sasakyan ng China, kailangan pa ring talakayin ang mga pangunahing usapin. At tingnan natin ang mas malapitan ang mga sasakyang namayani sa industriya ng dekuryenteng sasakyan ng China at pati na rin ang mga kumpanyang namayagpag dito sa parehong aspeto. Sobrang dami talagang dapat pag-usapan kaya hindi natin kayang magbigay ng isang kumpletong buod sa maikling oras. Kaya, imbes na magbigay ng isang detalyadong listahan, tatalakayin muna natin ang mga pangunahing kalahok. BYD ang pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa China. Noong una, walang kahulugan ang pangalan ng organisasyon, pero kamakailan ginawang long form na Build Your Dreams.
katapusan ng 23. BYD ang nangungunang global electric vehicle maker, lampas sa iba. Kahit si Tesla ay naging unang kumpanya sa kasaysayan na gumawa ng 6 na milyong individual na dekuryenteng sasakyan at nakuha pa nito ang karagdagang parangal bilang ikatlong pinakamahalagang tagagawa ng sasakyan sa buong mundo. Ang BYD ay isa sa mga kumpanyang kumokontrol sa bawat hakbang ng kanilang proseso ng produksyon, mula sa paggawa ng mga baterya at dekuryenteng motor hanggang sa mga pyesa na bumubuo sa labas at loob ng kanilang mga sasakyan. Mula sa kanilang mga computer chip hanggang sa mismong lithium na ginagamit ng kanilang mga baterya. Sa mga nakaraang taon, sumikat ng husto ang BYD sa China at naglunsad ng luxury at off-roading brands para makasabay. Napasok na ng kanilang mga sasakyan ang Europa, naging kakompetensya ng lokal na electric at tradisyonal na sasakyan, at patok din sa Australia at Brazil. Nag-aalok ang BYD ng iba't ibang uri ng mga mabentang sasakyan. Pero ang pinakasikat ng malaki ang lamang ay ang Kin Plus at Song Plus na linya ng mga electric vehicle. Pareho silang mga adaptasyon ng mga kasalukuyang internal combustion na sasakyan, pero hindi iyon naging hadlang para sumikat ng husto ang kanilang mga electric na bersyon. Ang bagong sasakyan ng Kin Plus ay abot 100 kilometro, 373 milya, habang ang Song Plus ay mas malayo pa. At narito naman ang Dolphin, isang hatchback na kotse na halos naging karaniwan na sa China bilang isang pampamilyang subcompact na sasakyan. May modernong infotainment system ang Dolphin at kaya nitong abutin ang 140 kilometro o 211 milya. Kamakailan lang itong ipinakilala sa Europa, Oceania, Brazil, Japan, South Africa at Timog Silangang Asya. Ang Auto 3 SUV ay may interior na inspirasyon ng fitness gym. At ito ay may saklaw na 130 kilometro o 267 milya sa mga standard na modelo. Pinakakahanga-hanga sa BYD ang high-performance Super Coupe electric vehicle nito, ang Yangwang U9. Unang ipinakita noong Abril 23, dinevelop ng Lamborghini at Alfa Romeo head na si Wolfgang Egger. Ang U ay nagsimula ng full production noong Agosto 24. Pero ang performance specs nito ay talagang kahanga-hanga. May 4 na electric motors na may total na 100 horsepower ang usyam ay umaabot ng 2.36 na segundo at naitala na ang bilis nito sa 300 at 9 kilometro bawat oras o 100 at 92 milya bawat oras. Mayroon itong sariling disenyo ng BYD na sistema para muling ipamahagi ang torque sa mga gulong nito kung mabutas ang gulong habang mabilis na umaandar, kasama ang mga posibleng solusyon ng sistema. Mayroon ding vertical jump kung saan lumiit muna ang 4 na gulong tapos biglang tatalon pataas ang kotse at driver kaya't pansamantalang lumilipad. Narito ang Shanghai Automotive Industry Corporation Motor Corporation, dating Shanghai Automotive Industry Corporation, ang pinakamalaking state-owned na tagagawa ng sasakyan sa China. Pangatlo, ang Shanghai Automotive Industry Corporation sa mundo sa electric at hybrid na sasakyan. At pangalawa sa paggawa ng full electric na sasakyan. Sa pamamagitan ng mga sariling brand at joint ventures, kasama ang Volkswagen at General Motors. Malaki ang tagumpay ng Shanghai Automotive Industry Corporation sa maraming modelo ng sasakyan at patuloy itong pumapasok sa mga pamilihan sa Europa. Naglalabas ang Shanghai Automotive Industry Corporation ng mga bagong modelo ng sasakyan sa nakakabilib na bilis at madalas ay bumubuo ito ng hindi pangkaraniwang mataas na bahagi ng lahat ng bagong modelong sasakyan mula China na inilalabas sa isang taon. Isa sa mga mas kahangahangang kotse ng Shanghai Automotive Industry Corporation ay ang L na ginagawa sa pamamagitan ng subsidiary venture na IM Motors. Bukod pa sa electric range nitong 115 kilometro o 382 milya. May intelligent driving system ang L7 na nagpapaganap dito ng autonomous driving sa freeway, semi-autonomous sa lungsod at kayang tawagin o ipa-auto park ng driver. Nagpakilala ito ng wireless charging, malaking pagbabago mula sa karaniwang corded models. Kasama sa dapito, ang Luxury Sport, isang crossover SUV na may 100 km range, 430 milya at kayang 0 to 60 sa 3 tuldok, 5 segundo. Sa ilalim ng British subsidiary na Morris Garages Motor, inaalok ng Shanghai Automotive Industry Corporation ang Morris Garages 4 Electric. Kayang magmaneho ng 100 kilometro ang sasakyang may walang laman na baterya matapos lamang ang 5 minutong pagcha-charge. Ang crossover SUV na ZS mula sa parehong subsidiary ang naging pinakamurang electric vehicle na naibenta sa Australia at ngayon ay pinakamabentang modelo ng Shanghai Automotive Industry Corporation.
Gumagawa rin sila ng electric roadster na Cyber GTS na kayang mag-accelerate mula 0 hanggang 60 sa 3 punto. 2 segundo sa pinakamataas na bilis na 200 kilometro kada oras o 124 na milya kada oras. At isang entertainment system na pinapagana ng Unreal Engine 4. Dahil bakit nga ba hindi? Gumawa rin ang mga subsidiary ng Shanghai Automotive Industry Corporation ng Rising Auto F, isang executive car na may higit 160 km saklaw, at Rising Auto R7, isang crossover SUV na halos kapareho ang saklaw. Ang Maxis Mi 49 electric minivan ay may saklaw na 150 kilometro o 400 milya, mas mataas pa kaysa sa malalaking brand. Mayroon ding usapin ng tunay na performance, kung saan sa pinakabagong teknolohiya ng electric vehicle market, ang pinakamabilis na modelo ng China ay kayang tapatan ang performance ng mga nangungunang internasyonal na sports car. Ang Yangwang Uxiam ay umaabot ng 100 at Xiam km/h o 172 mph, ngunit hindi pa ito ang pinakamabilis na electric vehicle mula China. Ang titulo na iyon ay napupunta sa EP9 na may pinakamataas na bilis na 74 na milya bawat oras o 314 na kilometro bawat oras. May carbon fiber chassis ito, 0-60 mph sa 2.7 segundo at advanced torque vectoring para sa kontrol ng lakas sa bawat gulong. Ang Xiaomi Sumax, na gawa ng pangalawang pinakamalaking tagagawa ng smartphone sa mundo, ay kayang umabot ng pinakamataas na bilis na 165 kilometro bawat oras. 165 milya bawat oras, dagdag pa ang halos 800 kilometro na range o 500 milya. Ang kakaibang Hyper SSR ay maaaring limitado sa pinakamataas na bilis na 155 milya bawat oras. Pero meron itong 1200 horsepower sa ilalim ng hood. Dagdag pa ang scissor doors at iniulat na range na 505 kilometro. Pero hindi pa rin ito lubos na pinapakita ang lawak ng electric vehicle industry ng China. Sa katunayan, kapag lumampas tayo sa mga pampamilyang pampasaherong sasakyan, mas lalong nagiging malinaw kung gaano kalaki ang naabot ng China sa pandaigdigang dominasyon. Ang China, lalo na ang BYD, ang pangunahing gumagawa ng electric bus sa mundo, na nakapaghatid na ng higit 100,000 unit, kabilang ang B12, double-deckers at B18 at K11 articulated models. Gumagawa ang Geely ng city at tour bus, habang ang Shanghai Automotive Industry Corporation ay may iba't ibang uri ng electric at trolleybus na ginagamit sa buong China. Sa kabuuan, mahigit 5% ng electric bus sa mundo ay gawa ng mga tagagawa mula China, at tila mananatili ang bilang na ito. Hindi magtatagal, gumagawa na ang mga kumpanyang Chino ng all-electric na street sweeper, truck ng basura, minahan, light at medium duty na box truck, panel van at London Black Taxi. Habang patuloy ang pag-unlad ng e-bike industry sa China na may 4 na milyong unit na naibenta noong 2023. Inaasahang dadami pa ang bilang niyan sa mga susunod na taon. Sa bansa, hindi na gaanong mahalaga ang dayuhang brand ng sasakyan maliban sa Tesla at ilang German models, dahil namamayani na ang mga lokal na gumagawa, lalo na ng electric vehicle sa merkado. Sa 2020-S, pinakamalaki sa mundo ang electric vehicle industry ng China. 2 sa bawat 3 electric vehicle sa buong mundo ay gawa ng mga kumpanyang Chino, habang mahigit 3/4 ng mga baterya ng electric vehicle ay galing sa mga pabrika sa China. Sa 4 na taon, mula 2020 hanggang 2023, umakyat ng 800% ang export ng electric vehicle ng China. Ngayon, sa bawat 3 bagong modelo ng kotse ng Amerika, Hapon at Europa, 4 ang inilalabas ng China. Sa pananaliksik, 65% ng publikasyon ukol sa electric batteries ay mula sa China, habang wala pang 12% mula sa Estados Unidos. Sa produksyon, ngayong 2024, mahigit 10 milyong electric vehicles ang ilalabas ng China, tumataas ng 1.1 milyon kumpara noong 2023. Para sa China, kamangha-mangha ang industriya at nangunguna sa mundo. Patuloy ding binabago ang pandaigdigang industriya ng sasakyan. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang industriya ng electric vehicle ng China, sa kabila ng kahanga-hangang lakas nito, ay nasa yugto pa rin ng pag-unlad. Patuloy pa ring nagsusumikap ang mga tagagawa ng sasakyan ng bansa upang punan ang anumang puwang na kanilang makikita at itulak ang mga performance metric, hindi lang para malampasan ang kanilang mga kakompetensya,
kundi upang umabot sa antas na hindi na maaaring baliwalain ang kanilang produkto sa pandaigdigang entablado. Sa ilang aspeto, ang mga electric vehicle ng China ay hindi pa rin lubos na nakakatapat sa mga sasakyang gumagamit ng internal combustion engine. Sa isang halimbawa, karamihan sa mga electric pickup truck ng bansa ay may kakayahan sa paghila na masasabi lamang na napakahina. Mali ring sabihing tapos na ang Chinese eyeball industry, gaya ng maling pag-aakalang tapos na ito 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, simple lang ang paraan nila. Subukan lahat ng ideya at tingnan kung alin ang gagana. Sinusuportahan ng simpleng matematika ng malakihang inobasyon ang paraan ng China. Magkaroon ng maraming kumpanya na may malalaking pinansyal at industrial na suporta para sa iba't ibang layunin. At tiyak na darating ang mga pag-unlad ng mas maaga kaysa sa inaasahan ngayong 24. Ang kapansin-pansing pagbaba sa produksyon at benta ng electric vehicle ng China ay tiyak na hindi rin walang kabuluhan. May mga pagtatangkang ipakita ang pagbaba bilang babala na matatapos na ang kalamangan ng China sa electric vehicle. Maaga pa para sabihin ganoon. Hindi tulad sa ibang bansa, hindi lang sa mamimili umaasa ang industriya ng dekuryenteng sasakyan sa China. Kahit nahihirapan ang ekonomiya ng China, prioridad pa rin nila ang industriya ng dekuryenteng sasakyan. Patuloy itong susuportahan ng Estado dahil kasama iyon sa plano. Sa praktikal na pananaw, ang kamanghamanghang paglago ng industriya ng dekuryenteng sasakyan ng China ay naging totoong pagsubok para sa United States, Japan at Europa kahit na kayang makipagsabayan ng mga dekuryenteng sasakyan mula sa mga lugar na ito sa China. Sa ngayon, may mga babalang palatandaan sa lahat ng dako na maaaring magbago ang balanse. Halimbawa, ang mga bansang kakumpetensya ng China ay malaki ang pagkakabagal pagdating sa mga kategorya tulad ng dekuryenteng bus at pampublikong transportasyon, dekuryenteng van at mga utility na sasakyan. Malalaking dekuryenteng truck kung saan ang mga makina tulad ng Aleman na tagagawa ng truck na Daimler e Cascadia ay ngayon palang lumalabas sa merkado. Ang dekuryenteng kotse sa United States ay kadalasang may saklaw na mas mababa sa 100 milya. Ngayong taon, ang ilang dekuryenteng sasakyan na may mahabang saklaw ay nagsisimula ng pumantay sa presyo ng mga internal combustion na sasakyan. Habang nangyayari ito, dumarami ang long-range dekuryenteng sasakyan ng China mula sa iba't ibang brand, mas marami ang produksyon at mas mababa ang presyo. At ang kumpanyang itinuturing sa United States, Europa at Hapon bilang pangunahing depensa ng kanluran kontra dekuryenteng sasakyan ng China. Hindi naging kasing tapat si Tesla sa mga pamilihan gaya ng inaasahan ng mamimili. Nitong tag-init, naging unang foreign brand ng dekuryenteng sasakyan ang Tesla na isinama sa katalogo ng mga sasakyang pwedeng bilhin ng mga opisyal sa China. Hindi ito aksidente. Mas kailangan ni Tesla ang China kaysa baliktad pati ang tagapagtatag nito. Patunay rin ang malapit na ugnayan ni Elon Musk kay Xi Jinping habang umuunlad ang sitwasyong iyon. Ang mga pinuno ng bansa na may lumalagong industriya ng sasakyan ay pinipilit pigilan ang pagpasok ng dekuryenteng sasakyan mula China. Sa maraming lugar, nagdulot ng aksyong politikal ang presyur. Sa United States, matagal nang pinipilit ni Pangulong Joe Biden na ipagbawal ang pag-aangkat ng dekuryenteng sasakyan mula China. Noong ika-24 sinimulan ng administrasyon ng Pangulo ng Amerika ang investigasyon sa posibleng banta sa seguridad mula sa mga dekuryenteng sasakyan ng China. Mga panganib ng datos na nakukuha ng dekuryenteng sasakyan mula China sa driver at pasahero gamit internet na kamera at sensor. Ayon sa Malacanang, dito detalyadong impormasyon tungkol sa infrastruktura ng United States. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang posibilidad na malayo ang kontrolin ang mga sasakyan marahil mula China at ang lapit nila sa mahalagang infrastruktura ng United States. Nagpatupad ang United States ng mataas na taripa sa electric vehicle mula China, kaya tumaas ang presyo at hindi na praktikal bilhin. Gumagawa na ang China ng mga paraan, tulad ng pagtatayo ng pabrika sa Mexico para makaiwas sa regulasyon at direktang makapagpadala ng electric vehicle sa United States nang hindi natatamaan ng taripa. Kung walang mga hadlang sa presyo, ang mga electric vehicle mula China ay halos kalahati lang ng presyo kumpara sa mga gawa sa Amerika. Ibig sabihin ay kayang-kaya ng China na lampasan at pababain ang presyo ng industriya ng electric vehicle ng United States. Nagbabala ang alyansa para sa Amerikanong paggawa na magiging extinction level event ito para sa industriya ng sasakyan sa United States. Itinaas ng European Union ang mga taripa sa electric vehicle mula China noong Hulyo 24 na mas nagpapataas sa gastos ng bawat tagagawa ng sasakyan. Umaabot sa 17.5% hanggang halos 38% ang dagdag, bukod pa ang 10% buwis sa lahat ng imported na electric vehicle mula China.
Pinapabagal ng mga presyong ito ang pag-usbong ng electric vehicle industry ng China, pero hindi ito tuluyang mapipigilan. Ang pagtaas ng taripa ay nag-uudyok sa mga tagagawa ng sasakyan mula China at CCP na lalo pang ibaba ang presyo ng kanilang sasakyan. Mas mura ang hatchback Seagull ng BYD kaysa sa mga kaparehong sasakyan sa United States kahit may taripa tulad ng ginagawa ng China sa Mexico. Ang pagbabawal sa pag-angkat ng sasakyan mula China ay nagtutulak lang sa China na ilipat ang produksyon sa ibang bansa. Pwede ring direktang ipagbawal ang mga sasakyan. Pero ito naman ay nagdudulot ng panganib na mauwi sa isang matinding digmaang pangkalakalan laban sa China, kung saan pati ang ibang bansa sa mundo ay magdurusa ng kasing tindi ng dinaranas ng China, o baka mas matindi pa. Habang gumagawa pa rin ng sasakyan ang China, mabilis pa rin lumalabas ang mga ito sa pabrika. Mukhang hindi na mapipigilan ang momentum ng electric vehicle ng China. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing matatag na ang industriya nila. Malamang ang mga sasakyang gawa nila ay bibiyahe sa mga kalsada ng Amerika, European Union, Asia, at iba pang bahagi ng mundo sa tamang panahon. Kung nais ng ibang pandaigdigang gobyerno, hadlangan ang electric vehicle industry ng China, may oras pa. Pero dapat mas maganda at epektibo ang gagawin nila kaysa sa dati. Salamat sa panonood.